So, sa mga kapiksi natin na balak magnegosyo, kung nagbabalak pa lang kayo magnegosyo, mga kapiksi, suswertehin kayo dyan. Parang meron kayong madidiscover na magandang negosyo, no? And pag pinush nyo yan, guys, magdadala ito ng mga magaganda at malalaking pagbabago sa inyo. Suswertehin kayo, mga kapiksi. Kung kayo naman ay meron ng existing na business, guys, no? Ibig sabihin, meron na kayong current na negosyo, mas lalo pa kayong pwedeng swertehin. Parang meron kayong makikita or madidiscover na mga marketing strategies, mga kapiksi, o kaya naman magkaroon kayo ng bagong produkto or serbisyo na kapag nilaunch nyo, mga kapiksi, is maaari siya magdala ng swerte sa inyo, guys. Okay? Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong April to May para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating full moon ngayong April, guys, ay sa April 12. Tapos yung next na full moon naman natin, mga kapiksi, ay sa May 12, guys. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon, mga kapiksi, ay pink moon. Okay? So, unahin natin tong moon message para sa inyo, guys. A fiery climax approaches. Grabe. So, grabe yung buwan. Bilog na bilog, mga kapiksi. So, ibig sabihin na to, guys, no? Mataas yung energy level, mga kapiksi, no? Climax. And kapag ka ganito, high vibration, maganda yon, pagkakataon na yon. Actually, everyday naman tayo nagmamanifest, guys, pero samantalahin nyo na maganda yung energy nyo and send it out to the universe, mga kapiksi, yung mga desires nyo, para mag-manifest siya, para ma-push out siya sa inyong physical reality, mga kapiksi. Okay? Alright. And attune to the moon, guys. Be nice, be kind, smile, and be polite as you navigate to where you want to be. Kailangan maayos lang, no? In short, maayos lang. Dapat, mga kapiksi, iwas tayo sa nega, guys, and focus tayo sa positivity, no? Matutong, sabi nga, be nice, be kind, smile, diba? So, no matter kahit ano pa yung sitwasyon na kinabibilangan natin sa buhay natin, mga kapiksi, always find time to smile. Always choose kindness, choose wellness, mga kapiksi. Mas magaan sa dibdib, sa kalooban, nakakawala ng stress, nakakabawas ng wrinkles, guys. Okay? And focus lang tayo palagi sa mga magagandang bagay, guys. Okay? Being assertive is good. Just don't ride roughshod over anyone. So, maganda yung nagkukusa tayo, mga kapiksi, no? Yung taking initiatives, kilos-kilos, ganyan. Pero wag naman umabot dun sa point na padalos-dalos kayo and sometimes inaapakan nyo yung ibang tao, no? Para lang makuha yung mga desire nyo. So, wag kayong aabot sa ganung punto, mga kapiksi. Kumbaga, always remain fair. Kailangan palaging patas, mga kapiksi. And saktuhan lang, guys. Dahan-dahan lang. Wag kayo masyado magmadali. Baka madapa kayo, okay? If you're in a tense situation, meditate your way to peace. Kung kayo ay may tension sa buhay, aligaga, balisa, ganyan, mag-meditate kayo, mga kapiksi, para kumalma yung inyong nervous system, yung inyong isipan, no? Kapag kalmado kayo, mas maganda sa pakiramdam, and mas maganda yun kasi kapag kalmado kayo, inaalaw nyo na mangyari yung mga mapapayapang bagay din sa buhay nyo, guys. Okay? Don't be a baby. Ibig sabihin, wag cry baby, mga kapiksi. Wag iyakin, wag tampuhin, wag tampururot. Alam niyo yun, yung pag sinabing baby, di ba, pabebe, ganyan. So, you're all adults, mga kapiksi. Kailangan yung maturity level nyo naaayon din sa edad nyo, guys. Okay? And for some of you, guys, you need to have more fun, no? Saya-saya lang tayo, guys.
'Di ba? Para everybody happy palagi, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below. Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, tingnan natin guys yung ganap sa inyo ngayong full moon season. Shuffle ko to guys. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong bagong course guys, paano pabalikin si ex revised breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Scorpio guys, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Meron din ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka air signs, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, pwedeng may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyan sa natal chart nila. Pero ang nakikita natin dito guys, no, is unahin natin negative, this is negative and positive. Parang nagkakaroon kayo ng conflict dito sa mga tao na to, mga kapiksi. Meron kayong trust issue dito sa kanila guys, okay? So itong trust issue na to guys, pwedeng sa love and relationship, especially kung merong third party, mga kapiksi, no? Kaya nagkakaroon ng trust issue guys, no? Kasi for some of you, pwedeng nagkakaroon ng third party sa relationship, romantic relationship, kaya nagkakaroon kayo ng conflict, mga kapiksi. Nagkakaroon kayo ng pag-aaway. Yung iba naman parang duda, no? Parang pwedeng hindi pa confirmed ito guys, kumbaga parang pinagdududahan nyo pa lang yung person nyo na maaaring meron third party, and doon nagkakaroon ng conflict at saka nawawalan ng tiwala. Pwede rin kasi guys na meron kayong past story or history nitong person na to na baka before nagkaroon na ng third party, tapos ngayon parang nararamdaman nyo na naman na baka sakaling may ganun ulit, mga kapiksi, okay? So, ganun yung nararamdaman natin dito guys, okay? So, comment down. Hindi naman ito magre-resonate sa lahat, mga kapiksi, no? Pero if you feel like this is resonating with you, then the message is for you guys, okay? And sa good side naman, mga kapiksi, no? For some of you, sa mga single guys, no? Sa mga single, maaring merong kumatok, no, na bagong pag-ibig sa inyo, mga kapiksi. Pero yun nga, yung iba parang feeling ko hindi pa kayo ready sa mga single na parang may kumakatok na relationship, kasi yung iba parang baka nga nabiktima kayo ng third party situation sa inyong past relationship, and parang hindi pa kayo ready na mag-in a relationship ngayon, guys, okay? So, okay lang yan. Kumbaga, anuhin nyo muna mabuti, kilalanin nyo munang mabuti, mga kapiksi, no? Yung mga, yung totoong intention ng person na yan bago kayo maglandi-landi. And another good news, mga kapiksi, sa kaperahan, nakikita natin na nagbubunga yung mga sakripisyo nyo, mga kapiksi, no? And parang right now, parang hindi, actually, nagbubunga yung yung mga sakripisyo nyo, mga kapiksi, and parang iniisip nyo kung paano nyo pa lalong mapapalago itong mga tinatamasa nyo na biyaya, no? So, parang iniisip nyo kung gusto nyo ba siyang i-invest, i-negosyo, ganyan, yung mga naiipon yung pera, mga kapiksi. Pero parang wala pa kayong action na gagawin kasi hindi pa kayo sigurado kung anong gusto nyong gawin. So, pansamantala, habang wala pa guys, ipunin nyo na lang muna. Mas safe, 'di ba?
And then, pag-aralan nyo muna yung bawat sitwasyon na pwede bago kayo mag-invest para hindi rin basta-basta mawala yung mga pinaghirapan nyo, guys. Okay? Alright. So, ayan, grabe. I-mind nyo na yan, guys, sa comment section, itong mga bunga ng pagsisikap, harvest, itong bagong pag-ibig, new love, mga kapiksi. So, i-mind nyo na yan sa comment section. Sa mga kapiksi natin na balak magnegosyo, mga kapiksi, suswertehan kayo. Ay, grabe. So, sa mga kapiksi natin na balak magnegosyo, kung nagbabalak pa lang kayo magnegosyo, mga kapiksi, suswertehin kayo dyan. Parang meron kayong madidiscover na magandang negosyo, no? And pag pinush nyo yan, guys, magdadala ito ng mga magaganda at malalaking pagbabago sa inyo. Suswertehin kayo, mga kapiksi. Kung kayo naman ay meron ng existing na business, guys, no? Ibig sabihin, meron na kayong current na negosyo, mas lalo pa kayong pwedeng swertehin. Parang meron kayong makikita or madidiscover na mga marketing strategies, mga kapiksi, o kaya naman magkaroon kayo ng bagong produkto or serbisyo na kapag nilaunch nyo, mga kapiksi, is maaari siya magdala ng swerte sa inyo, guys. Okay? And grabe, so positive changes yung dala-dala nito sa inyo, guys. So i-mind nyo na yan sa comment section, guys, itong swerte na to, swerte sa buhay, swerte sa negosyo. Syempre, guys, pag swerte kayo sa negosyo, swerte na rin kayo sa pera, 'di ba? So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. And comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. Okay? Alright. So, bunot lang tayo ng isa pang card, mga kapiksi, para sa inyong additional na message. Okay. So, basahin natin. Medyo maliit. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. So, there's always movement. Ibig sabihin nito, guys, in every moment. Okay? Palagi nagkakaroon ng movement yan sa ating background, sa ating physical reality every time na nagmamanifest tayo. Mga kapiksi, consciously or unconsciously, ibig sabihin conscious man kayo na nagmamanifest kayo or hindi man kayo conscious, there's always movement, depende kung ano yung binibigyan nyo ng pansin sa inyong physical reality. Sometimes nakikita nyo yung movement, sometimes hindi nyo nakikita, but there's always movement, mga kapiksi. And the universe always bring you people, things, situation. Si universe ang nagpapagalaw niyan, mga kapiksi. Hindi nyo lang napapansin, hindi nyo lang nakikita, but there's always movement, mga kapiksi. So make sure, guys, na you're always focused, no? Palaging focus kayo dun sa mga desires nyo, sa mga gusto nyo, hindi dun sa mga ayaw nyo, mga kapiksi. Kasi pag inisip nyo rin yung ayaw nyo, mga kapiksi, yun din yung magmamanifest. Kung ano yung binibigyan nyo ng attention, guys, no? Whether gusto nyo or ayaw nyo, basta binigyan nyo ng attention, yun yung magmamanifest sa buhay nyo, mga kapiksi. Ganun lang kasimple. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. And yung mga magaganda dito na pinapamind ko sa inyo, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.